Ulit sa inyo mga chikoy, so welcome back sa panibagong video na kung saan ay mag-review ulit tayo o meron tayong titignan ng mga gamit na kung saan ay maaaring magustuhan ninyo. At yun ay walang iba kundi galing kay Boya. Na kung saan ay itong mga ito ay mga solid na mga microphone ito under 5,000 pesos. Ito yung mga microphone or mga gamit na pwede nyo mabili kung ikaw ay starter pa lang o kaya pang professional na kaagad siya dito decent price. At saka not to mention ay pang professional na rin yung tunog pati mismo yung itsura niya kaya hindi kayo mag-aalinlangan na bilhin itong mga to nationwide sa mga physical store mismo sa Pilipinas. So available ito nationwide kung ikaw man ay taga Luzon, Visayas, or Mindanao o sa Baguio ka man o kahit saan ka man ng parte ng Pilipinas ay pwede nyo siyang makuha mismo sa mga store na ito. Kasi mas maganda kasi kung sakaling meron kayong idea sa mga bagay na ito at the same time ay makita nyo mismo ng physical yung mga gamit na ito. Nang sa ganun ay matesting niyo at makita niyo kung ano talaga yung microphone na para sa inyo. So ito yung mga lineup mismo ng mga microphone nila which is ang Boya K3 pati yung K9 na RGB na microphone. So ito yung pang starter, ito ay yung pang professional just in case na ikaw ay gusto mo mag-level up. At the same time, hindi matatapos itong dalawang setup na ito kung wala mismo tayong boom arm na galing din sa kanila which is ito yon. At the same time, syempre kung ikaw ay hindi ka nagko-computer or sabihin natin wala kang computer or laptop, don't worry kasi meron tayo mismo para sa mga cellphone. Which is ang Boya Mini mismo na microphone. Which is ito mismo ay bagay na bagay sa mga phone ninyo. Mapa-iPhone ka man or Android ay pwede siyang gamitin. Nagamit ko na rin ang Boya po, which is kung natandaan ninyo pag ako ay nag-VR ay meron akong mic sa dibdib ko. Boya po yung mic na yon and so far na makita nyo naman ang ganda naman din ang quality nila. I-review natin to at tingnan natin kung ano yung magandang microphone para sa inyo. At the same time ay meron din tayong giveaway. At lahat ng ito ay available mismo sa Luzon, NCR at Mindanao kapag bumili kayo sa Laptop Factory at saka sa PC Works. Kung nationwide naman, pwede nyo kunin mismo ito sa Abenson. At kung taga Bicol kayo, ay pwede nyo kunin sa 3GX Computer and IT Solution o kaya sa PCS Computers. Pero kung taga Davao ka, pwede mong tignan ito sa DFE 168. So unang-una sa listahan natin ay walang iba kundi ang Boya K3 na microphone na kung saan na ito ay isang USB na carded pattern na microphone. Pag inopen nyo yung box, makikita nyo mismo yung kanyang pop filter at yung mic mismo itself. Kasama na dito mismo yung kanyang stand parang gusto nyo ilagay sa table ninyo. At meron siyang adapter para kung sakaling gusto nyo siya ilagay sa boom arm na mapakita ko rin mamaya sa inyo dahil meron din tayong recommendation para sa boom arm mamaya. At kung medyo technical ka sa mga ganitong bagay, ay ito mismo ay 14mm mismo na condenser capsule at ang sample rate nito ay may 48 kHz, 16-bit, and 24-bit. Ang sensitivity nito ay negative 39 dB, pinakamalakas niya ay 108 dB mismo. Para madali nyo maintindihan, pag negative ang sound, mas mahina, pag positive, mas malakas. Fix mismo ang RGB lighting nito at the same time ay plug and play lang ito by USB connection. At ang maganda rito, via Type-C siya. So pwede nyo siyang gamitin mismo sa laptop ninyo o kaya sa mga iba pa mga devices ninyo. And not to mention, na yung pinakagustong-gusto na lahat ay meron na tayong noise reduction mismo sa microphone which is built-in na siya para padali na lang mismo at kung sakaling maingay yung environment ninyo ay hindi yun marinig sa microphone ninyo. Para maging professional mismo yung sound ninyo. So ito mismo yung pinaka-sound ng K3 na RGB na microphone at wala po itong effects or anything, talagang galing talaga sa microphone ito ng walang post-processing. So mapapansin niyo, napakalinis at napakaganda ng kanyang vocals kasi syempre, okay ito para sa mga voice-overs ninyo. At the same time, ay subtle lang mismo yung background hiss natin dito o yung noise. Kahit na wala tayong noise reduction dito. So masabi ko na ito ay excellent pagdating sa mga beginner upgrade. Lalo na kung sabihin natin gumagamit kayo ng headset o kaya ng mga laptop mics. At saka yung pros naman nito ay easy to set up lang siya, plug and play lang talaga siya at napaka-vibrant ng sound niya. Tsaka okay din yung RGB niya, tsaka nagustuhan ko ito mismong pop filter na ito para if ever man kayo ay maraming P o kaya hissing sound ay hindi siya sasabog sa microphone ninyo. So masabi ko na good value ito para sa mga beginners, tsaka meron tayong gain knob sa gilid which is makikita ninyo. At kung titignan ninyo, medyo lalayo ako kasi tataasan ko mismo yung volume niya at ang layo ko na nito medyo ang lakas pa rin Kaya gigit na lang natin para sakaling pag malapit tayo, syempre ako naman sumabog yung sound natin. At ang presyo nito ay hindi kayo lalagpas ng 1,800 pesos. Sulit ito pagdating sa mga podcasting or kung meron kayong mga calls sa mga meetings ninyo or school or sabihin natin nagsisimula ka pa lang mag-stream. So marirecommend ko ito sa inyo dahil napaka-versatile na ito para sa mga starters. At yung nagustuhan ko rito sa K3 na microphone ay meron ito mismong audio monitoring pati gain knob. So monitor natin yung lakas pati mismo yung salita ninyo during the time na ginagamit yung mic na ito. Kaya kung interesado kayong bumili ng mic na ito ay pwede nyo i-check ito sa Abenson o kaya sa Laptop Factory. Located sila sa 717 PNS Building
Aurora Boulevard sa Quezon City. At sa sumunod naman doon ay walang iba kundi yung Boya K9 na RGB na microphone. So ito ay mas mataas na variant kumpara nyo kay K3 at ito ay isang USB condenser microphone na mahigit meron 3 pick-up patterns. Na kung saan ay super cardioid, omnidirectional at saka bidirectional mismo na pattern. Ngayon, kung kayo ay technical, so ang sample rate nito ay mahigit 48 kHz at the same time ay 16-bit at 24-bit ito. At ang sensitivity nito ay negative 46 dB na mahigit 75 dB ang kanyang SNR at ang pinakamalakas niya ay 108 na dB. So kumpara mo kasi sa naunang mic, which is yun yung budget friendly natin, ito mismo ay merong real-time na headphone na monitoring. Meron itong adjustment ng gain para kung gusto nyo lakasan or hinaan mismo yung volume ninyo. At meron itong breathing pattern pagdating sa RGB niya. Hindi siya yung naka-fix lang. So ito yung tunog mismo ng K9 mismo na RGB na kung saan ay kung papansin niyo mas better yung detail ng voice ito kumpara sa K3 dahil ito mismo yung mga pang professional na or sabihin natin pang entry level na pagdating sa mga microphone. At ang pinakamaganda rito ay maganda mismo yung real-time audio monitoring niya which is makikita niyo sa pinakalikuran niya at nasa ilalim mismo yung audio monitoring na gain control niya. Para maganda ito pala na kung sabihin natin kayo ay nagla-live at gusto niyo ma-monitor yung boss niyo para kung sakaling nagpipick na ba yung boses niyo or masyadong malakas or hindi. Super useful mismo ng polar ng mga patterns nito kasi kung titingnan ninyo, isi-switch ko yung pattern niya ha. Tayo kasi ay naka-omnidirectional na kung saan ay isa lang mismo yung pinanggagalingan niya. Kahit pag nagsalita ako sa likod ay hindi masyadong maririnig. Pero kapag siniswitch ko siya sa pinakalikuran, ayan. So all around ito maririnig ninyo yung boses ko kahit iikot ko siya kung saan saan. Sa madaling salita ay may mga different ito. At meron naman dito ay walang iba yung pinaka-last ay yung bidirectional. Ayan. Na kung saan, ito naman ay kung pansinin nyo, iba yung left and right channel niya. Kasi ito maganda ito pa nagpo-podcast kayo. Kasi meron sa harap, pwede rin sa likuran. So nakadepende na kung saan mo ito gagamitin. So napaka-high mismo ng flexibility dito, yun yung pinakamaganda sa kanya. At richer yung sound profile niya. The balance nga ito nasa gitna pa lang mic yung sound nito at papansinin niyo medyo okay na siya. At the same time ay mas maganda yung control niya when it comes to knob. Kaya pag lumayo nga lang ako ng onte at nilakasan ko nga ito ng onte, asing marinig nyo na kagad yung boses ko eh. Like napakalayo na ito to be honest pero ang lakas pa rin na kasi medyo nakamax ng onte. At pang sumabog naman pag nilakasan ko na sobre. Kaya hindi ko gagawin yun. At the same time ay pwede niyong palitan dito yung RGB niya by tapping mismo yung pinakaibaba niya. And ito yung magandang feature para sa kanya rin. So masabi ko rin na ito ay medyo mas bulky and medyo mabigat ng onte kumpara nyo kay K3 which is ito. Kasi ito may sakto lang yung gaan nito eh. Ito medyo may kabigatan ng onte pero hindi naman siya sobrang bigat na problema na siya ganun. At ang microphone na ito ay nasa mahigit 3,790 pesos. So hindi ka lalagpas ng mahigit 3,800 sa mic na ito. Sa madaling salita kasi, yung presyo na yun kasi marami ka na makukuhang mga gandang features. Saka flexible lahat ng mga features niya. At kung interested kayo dito ay available ito sa PC Works para sa Luzon, NCR, Mindanao, and DFE 168 para naman sa Davao. At syempre kung meron kayong mga microphone na mga ganito, syempre hindi mawawala mismo yung boom arm ninyo. Na kung saan ay yun mismo yung hahawak ng microphone ninyo para ma-keep in place mismo yung microphone. Syempre hindi naman natin nahawakan yung microphone. At ako kasi personally, gusto ko yung naka-clamp mismo siya sa desk ko para pwede ko siyang i-move kung saan-saan at hindi siya nakaharang mismo sa table ko. Mayroon kasi talagang tamang positioning kung saan mo ilalagay yung mic mo. Normally nga medyo malitong ginagawa ko, dapat yung medyo malapit akong ganun eh. Pero mas maganda may boom arm kayo para ma-move niyo siya kung saan kayo nakadireksyon. So next doon ay ito mismo ang Boya K171 na boom arm. Na kung saan ay ito ay clamp mount na articulated na boom arm. Ibig sabihin nun ay naka-clamp siya at pwede mo siyang iikot ng 360. Ang horizontal length niya ay mahigit 385mm at the same time naman ay yung taas niya o yung vertical reach niya ay mahigit 240mm. Smooth yung rotation niya, not gonna lie on that one. At the same time ay silent yung tension ng spring. Kasi may mga ibang spring kasi na kapag in-stretch mo, umiingay siya na parang akala mo nagdidikit sila sa isa't isa. And hindi naman wala ng problema kaya okay naman sa akin siya. At saka kung meron mo kayo ibang microphone, then kasyang-kasya rin naman yan dito or kaya naman niya i-clip dito. Pagdating naman sa build quality niya ay solid na metal frame siya at pati yung screw niya maganda rin sobra as in tama lang din yung bigat niya and saktong-sakto lang lalo na kung may mabigat kang microphone. When it comes to weight, kayang-kaya niya mag-hold ng weight ng up to K9 na mismo ng mga microphone. Foldable siya para kung sakaling kailangan mo ng space saving sa desk mo or kung saan man, then kayang-kaya din yan. Tsaka for 600 pesos lang ay makukuha nyo na mismo lahat ng ito yung quality pati yung kanyang mga features kaya hindi ka na mag-aalinlangan sa presyo nito. Kaya kung interesado ang kunin yung boom arm na ito ay available ito sa 3GS at sa PCS Computers. At the same time ay sa mga nationwide na mga dealers din. Kaya kung gusto nyo
nyo, check nyo sila dyan. And last one dun ay walang iba kundi yung Boya Mini 12 na wireless microphone. So ito, masabi kong isa sa pinakamaliit at pinakamagaan na wireless microphone na nakita ko, which is mahigit 5 grams lang siya. At yung receiver nito ay USB Type-C na siya with 3 level of noise cancellation. So, madaling salita, pwede nyo magamit ito sa phone ninyo o kaya sa mga devices ninyo. At the same time, ay meron na siyang 3 levels ng noise cancellation para kung sakali maingay yung paligid ninyo, ay kayang-kayang tanggalin yun. Ngayon, kung technical tayo, syempre, ang kanyang level ay mahigit 48 kHz. At the same time, ay meron itong 16-bit at 80 dB ang kanyang SNR with 120 dB mismo yung pinakamalakas niya. Ito ay built-in na 6mm na condenser microphone. At mahigit 6 hours ang kanyang battery life at 30 hours naman kapag kasama naman yung case niya. I think for me that is good enough para magawa mo mismo lahat yung mga kailangan mong gawin para sa video at ma-cover up lahat ng mga voice-over or yung mga boses na kailangan yung gawin ko ito ng ginagawa ko. At yung latency niya ay mahigit 25 ms lang at up to 100 meter na range. Napakalayo nun. 100 na meter stick. So titigan ninyo, mahigit 100 meters yung layo nito. At ito yung mismo itsura niya. So bali susumot ang kapatid ko para makita ninyo. At medyo maingay pala. So on ko lang mismo yung noise reduction saglit. Ayan siya. So yeah. So ganito siya kalayo. Like hindi ka makakaroon ng mga problema rito pag malayo yung mga subject ninyo. So intindi. Dito ko lang din yung pagkain ko. Nagugutom na ako eh. So ngayon, ito naman yung tunog ng Boya Mini 12 na wireless microphone. At kung titignan niyo sa computer ko ito nakakonect ha, so papansinin niyo sa computer palang ganito yung sound niya. At papapansin niyo may marinig kayong parang konting noise. Pero kasi pag pinindot ko to, mawawala na siya. So kumbaga malinis na mismo yung audio quality natin. So ito, maganda ito pagdating sa mga indoor na podcast quality ninyo. At the same time ay, syempre kung nasa outdoors kayo, meron itong noise cancellation block na kung saan ay lahat ng mga ambient noise ay kaya na tanggalin ko ito nitong aircon ko rito. Because papansin nyo kanina ay narinig nyo ngayon hindi na. Maganda ito, lalo na kung sakaling kayo ay gustong-gusto nyo talagang mag-practice sa mga kaibigan ninyo kasi meron kasi itong tatlong voice changer na minenshow kanina. So ito kasing mic na ito ay meron siyang pindutan mismo sa pinakailalim, yung ganyan na yan. So ayan, pag pinindot ko ng 2 beses yan, which is gagawin ko ngayon. Ay mapansin ninyo ay malalim na yung boses ko, which is masasabi kong ito ay isang deep voice. Or more likely deep male voice, masasabi na lang natin. Pero pag pinindot ko pa siya 2 beses, so papansin ninyo ay para akong nakalunok ng helium. Meron na kayong DIY helium. So masabi ko na ito ay literal na plug and play lang. Pwede nyo na kagad itong gamitin pag sinaksak nyo sa phone ninyo. At ultra portable siya. Like hindi nyo nga siya napapansin sa damit ko po sakaling hindi ko man sinabi sa inyo ito. Kumbaga mapapansin nyo siguro for the next couple of seconds ng video eh. At the same time ay naka AI based mismo yung noise cancelling niya. At napakahaba ng battery life niya. Like napaka-stylish yung design niya. At parang kasi laki nga lang siya ng parang kinakain nating mga mga candies, mga ganun. Yun nga lang, ang problema dito ay hindi natin magagawang kontrolin yung level niya. So normally, kailangan yung i-adjust ito sa post-processing na yung pinaka-audio niya. At yung mic na ito ay nagko-cost around 3,290 pesos. To be honest nga, when it comes sa presyo nga, it's not bad. Kasi you get the quality, you get all the features, yung noise cancellation and everything for that price is hindi na masama. Kasi kung gusto nyo yung decent na item, then marirecommend ko talaga sa inyo to. Okay ito lalo na pagdating sa mga mobile creators. And not to mention, pwede rin naman to sa mga camera ninyo like mga DSLR and such. Walang problema naman doon. Kumbaga ito ay nakafocus lang talaga normally sa mga mobiles, but you can work around naman para magamit siya sa mga DSLR ninyo. At the same time, ay syempre gaya naman yung show kanina, ay meron tayong giveaway na kung saan ipapamigay natin yung K3 na microphone. At para makasali kayo sa giveaway guys, so syempre, which is given naman talaga, kailangan nyo lang naman ako i-subscribe or i-follow mismo sa social media ko. At mag-comment mismo sa post na ito na kung saan ay ano sa mga microphone ang gusto ninyo. Nakapili ako ay kompleto na yung gamit ninyo at ipapadala na lang namin sa mabilis sa panahon. So ganun lang yun. So yeah, so ngayon gamit ko mismo yung Boya na Mini and hopefully naman nag-enjoy kayo sa video na to and I'll see you guys in the next one. So leave a like and don't forget na i-check mismo itong mga item na ito sa mga available na mga dealer na ito. At para makuha nyo na mismo ito, dahil inayayahan ko kayong bilhin mismo siya ng physical store para matest nyo muna kung para sa inyo talaga ito. So yun lang, don't forget na sumali sa, sa giveaway and see you sa next one. Okay? Let's tayo dyan.